para po sa lahat na nag-review. Tayo po ay mag-review para sa fill in the blank practice na nasa book 2. Okay? 지난주 금요일은 설날이었습니다. 지난주 is last week, 금요일. Friday는 particle, 설날이었습니다. Ibig sabihin ay Lunar New Year, past tense. So last Friday, last week was a Lunar New Year. 저는 설날에 한국 친구 집에 초대를 받아서 친구의 집에 갔습니다. So, ibig sabihin ay naka-receive siya ng invitation galing sa kanyang Korean friends. So, pumunta siya sa bahay ng kanyang friends. Solari is nung New Year, nung Lunar New Year, naka-receive siya ng invitation galing sa kanyang Korean friends. So, pumunta siya sa bahay ng kanyang friend. 친구의 집에 갔습니다. Next, 친구의 할아버지와 할머니는 한복을 입고 계셨습니다. Ibig sabihin, yung kanyang friend's grandfather and grandmother ay nakasuot ng hanbok. There was my friend's grandfather and grandmother na nakasuot ng hanbok. Next, 저는 할아버지와 할머니. So, my grandfather and grandmother, 친구의 부모님께 절을 했습니다. At ang parents ng kanyang friend ay nagbow siya. Ibig sabihin, I bowed with my friend's parents at sa kanyang grandmother at grandmother. Next, 한국에서는 설날에 어른들께 절을 하면서 새해 인사를 드리는데 이것을 빈칸. So, ano daw sabi niya? Sa Korea, pag Lunar New Year, sa mga matatanda, 어른들께 절을 is babaw 하면서. So, while doing a bow, 새해 is yung New Year greetings. 드리는데, however, in such situation na nag-give ka ng greetings na New Year, igasal itong thing na ito, 빈칸 이라고 합니다. Tinatawag ding blank itong bagay na ito. 라고 합니다. Ito ay ginagamit na nagre-refer sa something being said in a way by someone or somewhere. So, ibig sabihin, para siyang sinabi. Ito ay tinatawag na. So, ganon. Or narinig mo. So, ang tawag dito ay ganito. So, ilalagay natin si rago 합니다. For example, yung salitang what did you say? Diba? Parang gusto mong ipaulit sa kanya, ano nga yung iyong sinabi? So, ano nga yung sinabi mo? Rago 했어요? Kaya nandoon si rago kasi nagre-refer to something being said in a way by someone or somewhere. So, ibig sabihin, ito daw ay tinatawag na blank. Yung pag-bow niya. So, sa Korea, kapag lunar, siya ay nagbabow sa parents habang nag-greet. So, ito ay tinatawag na blank sa kanila. So, ano ba ang tawag doon sa ganong manners or ginagawang tradisyon nila? Ano ba ang tawag doon sa ganong tradisyon sa Korea? 절을 한 후에 가족들에 모여서 같이 떡국을 먹었습니다. So, ibig sabihin, after daw ng bow, yung kanyang family together ay kumain. So, ibig sabihin, pagbuuin natin siya, after ng bow, yung kanyang pamilya ay sama-samang kumain ng tteokguk. So, next, 한국에서 처음 먹고. Ano yung 처음? So, first time. 한국에서 in Korea, 먹고. So, yung eat to eat, 왔는데. Ibig sabihin, it was my first time to try. Yung puda, diba, is para siyang experience. So, ibig sabihin is, it was my first time to experience eating in Korea. However, it was really delicious. 정말 맛있었습니다. 근데, however, or in such situation, kahit na it was my first time to eat sa Korea, it was really delicious. 그리고 친구의 가족과 함께 연어리를 하면서 즐거운 하루를 보냈습니다. So, and my friends, family, together ay naglaro ng yunore. Yunere ng yut. Naglaro sila ng yut.
While it was really glad. Ibig sabihin, nag-enjoy siya doon sa ginawa nila o doon sa araw na yun. Chulgon. Chulgon is yung gladly or nag-enjoy siya. Yung day, haru day, 보냈습니다. It was really a good day. Okay, ano ba yung sagot dyan? Pagpipilian natin. So, yung question is, Kiyok e 들어갈 말로 알맞은 것을 고르십시오. Please choose the correct answer to fill in the kiyok. Ano ba yung tamang sagot dyan para sa blanco? Il, tokdam. Tokdam is word of blessing. Sibe. Sibe is yung New Year. Songmyo, ito yung ancestors memorial respect. So, pay one's respect sa mga ancestors. At one's ancestor. Number 4 sa Chare is yung pagbibigay ng mga ritual sa kanyang ancestor. So, the correct answer is number 2. So, ang tawag doon, Sibe, ibig sabihin ay New Year's bow. Ang tawag doon sa tradisyon na yun na sila ay nag-greet at nagbabow ay New Year's bow or Sibe. Okay, para sa inyong mga practice, maaari lamang po na i-subscribe yung ating channel at mag-like or mag-follow sa ating page or sa TikTok. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga followers and subscribers. Happy learning everyone! Bye-bye!